Hello po! Magandang araw mga kasari-sarites ko dyan. Kamusta na po ang inyong negosyo? Maliit man yan o malaki, sana po ay nasa mabuti. Higit sa lahat, syempre kayo nasa mabuti. Sana kayong kalagayan. So ngayon, pag-uusapan natin, syempre hindi lang basta panay paninda ang pag-usapan din natin, hindi lang panay negosyo, syempre pati mga buhay-buhay na maaring makatulong sa atin, di ba? Mga idea. So ito ay personal experience ko, tsaka syempre sa mother ko nakita ko to. So kahit na tayo ay maliit lang ang ating negosyo, o itatanong ko sa inyo mga kasari, okay lang ba na maghulog sa SSS? O yung iba baka wala pang hulog dyan. So ito pinapauna ko lang ha, hindi ko siya pinopromote. Pero syempre kapag ikaw ay empleyado, ito ay mandatory. Kapag ikaw naman ay may negosyo na malalaki, syempre kailangan talaga yun, lalo na pagkukuha ka ng permit. Pero sa atin bang mga maliliit, mga sari-sari store, so kailangan ba talaga? So sasagutin natin yan, pero syempre hihimay-himayin natin ha. Ano ba ang maitutulong nito sa atin ha mga kasari? So ito, nung ako'y empleyado pa, syempre dahil nga mandatory, so may SSS talaga ako. Since 18 pa lang ako na nagtatrabaho na ako, so medyo matagal-tagal na rin akong nakapaghulog ng aking SSS. Kaya lang medyo natigil ako nung nag-resign na ako, natigil na ako sa paghuhulog ng SSS. Tapos nga nagnegosyo na lang ako ng sari-sari store. So siguro mga halos 3 taon din, kulang-kulang 3 taon. Kasi ngayon 3 taon na ako mahigit na nagtitinday. Naputol ang aking SSS, hindi ko siya nahulugan. Bakit? Kasi nung nag-uumpisa nga ako, sabi ko nga sa inyo, maliit lang ang aking puhunan, nasa 20,000. So, hindi ko pa kaya talagang maghulog ng SSS kasi pausbong pa lang ang aking maliit na negosyo. Pero, itong medyo kumbaga sa puno nagkakaugat na, o di ba? Sa tanim medyo malalim-lalim na ang naabot ng ugat niya. So ganun po ang aking tindahan ngayon. So kaya ko nang maghulog ng SSS. Ngayon ay ipinagpatuloy ko na po ang paghuhulog ng SS. Kasi po sa totoo lang, sa mga kagaya natin na nasa mababa, oo, nasa level, masang Pilipino talaga tayo. Bagamat mahirap ang buhay, pero ako sa pansarili ko pinipilit kong hulugan yung SSS ko kasi nga alam ko pagdating ng panahon malaki ang maitutulong nito sa akin, lalo na pag hindi ko na kayang magtrabaho o kaya masasabing senior na, o di ba, senior citizen na. Kasi iba yung ating bansa, hindi katulad ng ibang bansa na kahit na senior citizen ka na, pwede ka pang magtrabaho. Dito sa ating bansang Pilipinas hindi. Pag ikaw ay nag-edad na ng 60 years old, kahit nga 40 years old pa lang, napakahirap pong humanap ng kumpanya na tatanggap na naaayon sa ating edad. Hindi po ba? Hindi ko lang din po alam ha, pero sa totoo lang nakikita ko yan, ganun po dito sa ating bansa. Pagka nagkakaedad ka na ng 40, mahirap ka nang makahanap ng trabaho. So ganun po. Kaya naisip ko, kahit pa konti-konti nga na nakapag-umpisa na ako nag-ipon, so yung SSS ko ay hindi ko siya kinalimutan. Kasi alam ko darating ang panahon na manghihina tayo, wala tayong ibang malalapitan, di ba? At saka malaki ang maitutulong nito, lalo na kung hindi ka nangungupahan, sarili mo yung bahay na yun, di ba? O kahit wala kang trabaho, malaking tulong na ang SSS, di ba? Sa araw-araw ng iyong pamumuhay. Kahit pa sabihin natin medyo maliit lang ang iyong natatanggap mula sa gobyerno, pero kung mahina ka na, abay malaking bagay na rin itong mga kasari. Sa totoo lang po, mahalaga talaga ang meron tayong SSS kasi hindi naman tayo kagaya ng mayayaman na medyo marami nang naimpok, di ba? Kahit na nga medyo bata pa sila, ayaw na nilang magtrabaho, meron silang pera, o di ba? Tayong mga nasa mababa, tayong mga maliliit, masang Pilipino, kailangan nating kumayod, di ba? Kahit na yung iba nga may edad na, matanda na, napipilitang kumayod kasi nga walang aasahan. Kasi ito yung realidad ng mundo natin. So, sa mother ko, ibibigay ko ng example sa inyo kung gaano ba kahalaga ang SSS. So, si mother noon, hindi talaga siya kumuha ng SSS niya. Napilitan lang siya kasi kailangan yun ng isang kumpanya dahil nagsusupply siya. So, isa yun sa mga requirements. Kasi nga, pag kukuha ka ng mga permit, hahanapan ka ng SSS. So, mandatory siya.
So kay mother, kaya ayaw niyang kumuha sana ng SSS kasi wala siyang birth certificate. So parang ano siya, napaisip kasi syempre pag kukuha ka na ng pension mo, isa yan sa magiging requirements. Paano nga naman niya ibibigay ang birth certificate niya, hindi niya nga alam kung narehistro ba siya o wala. So, doon na ako nagka-idea na tulungan sila magtanong-tanong kasi talaga wala talaga kaming info na pwede pala yun. Late registration pala ang tawag doon. So, wala akong alam. Ako lang yung nagtanong-tanong sa City Hall, paano ba ang gagawin? So, yun. Nag-advise yung mga taga City Hall na ito yung mga proseso, ganyan-ganyan, maraming mga papel. So, inabot ako ng mahigit 1 taon. So, ganun po kasari. Ang hirap pala. So, pero matagal na kasing nangyari yun. Hindi ko lang alam ngayon kung medyo madali na ba ang magparehistro ng birth certificate, di ba? Yung late talaga. Si mother ko noon, naparehistro ko yung birth certificate niya. Parang nasa 40 na yata siya. O kalain mo yun, 40 years siyang nabuhay, wala siyang birth certificate. Kasi nga, di ba, nung mga unang panahon ay hindi uso ang birth certificate. Hindi nila binibigyang pansin yan. So, ganun. Tapos, ang father ko kasi ay ahead ng ilang taon sa kanya. So, saka lang napagtanto ng mother ko na mahalaga pala yun. Nitong nag-edad na ng, ng 60 yung aking father kasi siya mismo ang nag-asikaso ng mga pang-pension ng father ko, ng mga requirements, 'di ba? So, yun. So, buti na lang kamo, dalawa sila yan, sabay ko silang inasikaso yung kanilang birth certificate. So, that time, si mother ay hindi pa naman senior. Nauna yung father ko na maging senior kasi ilang taon yung tanda ng father ko sa kanya. So, nagpursigi ang mother ko na tapusin ang kanyang SSS. Siguro, kasi 120 months lang yung kailangan, di ba? Equivalent ng 10 years na tuloy-tuloy na maghuhulog ka sa SSS para mapensionan ka. So, kay mother ko parang 122 months lang sa kanya. Tapos maliliit pa yung hulog niya kasi nga hindi niya pa ganun alam na mahalaga pala yun. Walang nakapag-advise. So, nitong nagkaedad na siya, magsi-60 na siya, sa kanya lang nalaman. Marami nang nagsasabi na maganda pala ang may SSS kasi may tatanggapin kang pension buwan-buwan. So, ganun. Parang na-motivate yung mother ko. Kaya lang medyo late na. Kasi nalaman niya parang nasa na siya 54, ganun. So, ilang taon na lang ang bubunuin niya. So, gusto niya maghulog sana ng malalaki kada buwan. Pero, syempre, ang gobyerno natin, mautak yan. So, kapag may edad-edad ka na, meron ka pa rin susundin dyan, di ba? Dapat baitang-baitang din yan. Hindi ka pwedeng maliit yung hulog mo, tapos biglang lalakihan mo ng malaking-malaki. Hindi pwede yung ganun. So, may sinusunod pa rin yan sila. Kaya, ganun, kay mother, medyo maliit lang ang kanyang nakuha. Pero sa awa naman ng Panginoon, nakahawa 122 months siya. Nasa mahigit 40 plus lang yata yung kanyang pera sa SSS, yung overall. Tapos nitong nakaraan lang, nitong August lang siya nakakuha nag-60 siya. So nilakad niya. So, pinalansam niya yung kanyang SSS sa ganong kaliit na SSS. Nakakuha naman siya kasi pag ipapalansam mo yun, 18 months ang ibibigay sa'yo bago ka mag-pension pag 19 months na o pang 19 months mo na. So, yung 18 months, ibibigay nila yun sa'yo bigla. So, nakakuha si mother ng nasa kulang-kulang 43,000, di ba? At least, tumubo rin yung pera niya. So, ngayon, hindi ko pa alam kung magkano yung magiging monthly niya kasi kakukuha niya lang doon sa kanyang, lansam. So, sabi ng mga taga-SSS, baka daw nasa 2.5 lang. So, at least, kahit maliit, meron. Kay father ko, medyo maliit din kasi maliit din yung hulog. Tapos, marami pang laktaw-laktaw. Kay father ko ay nasa 4,300. So, kaya, ako, parang na-motivate ako na maghulog ulit. Although yung sa akin ay umabot na siya ng 164 months. Kung tutuusin, talaga namang pwede na akong pensionan kung ngayon ay 60 years old na ako. Pero, mas pinili ko pa rin na ituloy yung aking SSS. Siyempre, kasi nanghihinayang ako. Gusto ko pag tumanda ako kahit papano, medyo malaki-laki yung aking natatanggap monthly. Sa totoo lang, malaki ang tulong ng SSS, lalo na kapag ikaw ay may sariling bahay. Kahit nasabihin natin na wala kang trabaho, pero sarili mo yung bahay mo.
O, 'di ba? Ay hindi mo na kayang magtrabaho lalo na pag ang edad mo ay 70. Sinong tatanggap sa inyan, 'di ba? Sa edad na ganyan. So malaking tulong po ang SSS. So sa akin, sinishare ko lang sa inyo kung gaano ba kahalaga ang SSS para sa ating mahihirap, sa ating mga nasa masa. Kasi nga hindi naman tayo mayaman. Kung ikukumpara natin yung buhay ng mayaman sa kagaya nating nasa mahirap, napakalayo talaga. Pero syempre tayo, nagpipili tayo kahit papano umangat-angat ng kaunti. So, ang isa sa mga pwede o pamamaraan na pwede nating gawin yung ganito na mag-impok pa unti-unti, maghulog sa SSS para pag dumating yung panahon, meron tayong madudukot kahit paano. Malaking bagay na yun sa katulad natin na maliit, o 'di ba mga kasari. Kaya sa inyo na may tindahan na kagaya ko, try nyo po na maghulog. Sa totoo lang ako nagpaplano din ako na maghulog din sa pag-ibig kasi meron na ako noon nung nagtatrabaho ako, so may pondo pa ako. So gusto kong mag-apply naman ng MP2. Yung MP2 kasi ang maturity niya na pwede mong makuha yung pera 5 years lang. Iba yung MP1, iba rin yung MP2. So ganun po mga kasari, kasi nga alam ko mapapakinabangan ko yun pagdating ng tamang panahon. O, diba? Malay mo, hindi natin masabi, may mga ups and down naman ang negosyo. So, hindi naman natin hinihiling, pero maaaring mangyari. So, hindi pa man siya nangyayari, nagkakaroon na ako ng plan B, plan C. Kasi diba, hindi tayo bumabata, tayo ay tumatanda. So, isa lang ito sa pamamaraan ko na kahit na may maliit lang akong tindahan, maliit lang yung aking income, tinatry ko na kahit papano makapag-save ako ng pera sa bangko kahit paunti-unti. Magkaroon ako ng investment. Yun nga yung sa mga na-topic ko na alahas, sa mga bago lang sa channel ko, meron na po akong nagawang vlog doon. Pakihanap na lang po about sa investment, ha. Pero syempre, yung investment na yun, sa mga kagaya ko lang din na nasa masang Pilipino. Ganun po mga kasari. Then, syempre ngayon, tinatry ko yung SSS ko, medyo okay na. So, next step ko na naman ay pag-ibig, ha, mga kasari. So, sana maabangan nyo yan yung journey ko. Diba? Ito ang natural na buhay nating mga Pilipino na nasa masa, diba? Ito talaga yung problema natin. So, sana po, makatulong ako sa inyo. Sa mga kagaya ko rin na may pinagdadaanan na ganito, diba? Tsaka sa mga nag-iisip kahit papano umangat-angat ang kanilang buhay at pinaghahandaan kahit papano ang kanilang pagtanda, o diba? Syempre darating talaga yung panahon na magiging senior citizen tayo. So ganun po mga kasari. So sana po ay may napulot kayong aral, hindi lamang para sa akin, para sa inyo, lalo na yung sa mother ko, diba? So yung mga kaidaran ko dyan na wala pang SSS, pwede pa kayong humabol, ha. Magtanong na lang kayo doon sa malapit sa inyo na SSS. Pwede kayong mag-inquire sa kanila. Pero sa bagay ngayon, online pwede na. Pero ako, hindi kasi ako ganun kagaling sa computer tsaka sa cellphone. Nagpapaturo lang ako sa anak ko. Malapit lang naman yung SSS dito sa amin. Pwede ngang lakarin. So siguro mga Martes pupunta ako ng SSS kasi maghuhulog na naman ako ng aking monthly contribution. So ang aking monthly contribution pa nga pala, kasi yung pinakamababa ay parang 500 plus. Yung sumunod yung kinuha ko 630. So by next year, gusto ko siyang i-improve, gusto ko siyang pataasin mga 700 na yata. So gusto ko yun kasi nga nag-iisip din ako na kahit paano lumaki-laki, di ba? Yung aking matanggap pag dumating na yung time na magsi 60 years old na ako. Tsaka kasi gusto ko talaga makapag-ipon kasi may target ako. Gusto ko pag dumating yung 50 years old ko, mapatayuan ko na ng boarding house yung aking maliit na lupa doon. So, ganun po mga kasari. May mga goal tayo kahit na sinasabing nasa mababa lang tayo, nasa masa. Syempre, yun ang isa sa mga goal ko. Diba? Para pag dumating ako ng 60, kahit na hindi na ako nagtitindahan, may boarding house naman ako, diba? Na mapagkukunan ko. Plus, meron ka pang makukuha sa SSS kada buwan-buwan. Abay, malaking tulong na yun, diba? Kahit paano, pahinga-hinga muna si Ate Tintin ninyo. O, diba? So, salamat po sa inyong pakikinig at sa inyong panunood. Huwag po kayong mahiya, ha, na mag-subscribe sa aking maliit na channel. Sana po ay suportahan ninyo ako para marami pa pong mga kagaya natin ang makapakinabang at saka syempre magkaroon din ng idea, lalo na po sa mga nahihiyang magtanong, o diba?
sa YouTube lang umaasa, nagsesearch kahit paano madagdagan ang kanilang kaalaman regarding sa mga kagaya nito na topic. So maraming salamat. Mag-iingat po tayong palagi.